tagal ng Guys, namin Tita Babes. if you saw this here, It's a difficult time. I need to just I kill just myself. really need to No. know how Okay. you are and how do you think you will proceed with Bumagan. I think Come on, just work. Kasi marami pang tao. Pero I'm sure all of this, tapos ako na lang mag-isa sa bahay. I don't know. I really don't know. Come on, please. Of course, yes. Yes, up to Kasi ang tagal nung nagkasakit eh. tagal. Years. Kaya nga nang consolation ko na lang kung type ko yung very sad, very burden, pain. At 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! No. What have I just done? At the end, denialized na siya because of the infection. It was affecting his kidneys already. So they had to do dialysis. And dito nila pinapadaan. Di ba Tita Babes, he had the transplant? Yung new kidney niya was doing well. No rejection at all. Kaka? Sabi ko, sayang. Anong nangyari? Infection from the pneumonia. Kasi na-bypass siya Mm-mm. and then he had a kidney transplant. Yes, because nga, palang kidney transplant, they give you anti-rejection medicine. And that anti-rejection medicine lowers your immune system. Kaya nahirapan ng mga doctors to arrest the infection because of that. But sadly, during his last day of having dialysis, his BP dropped and then suddenly his heartbeat stopped. I was on the way to the hospital na siguro 1 o'clock. And then suddenly the caregiver texted me na, "Mom, Sir Mike is being resuscitated already." Sabi ko, why? Unexpected kasi That's nice. the dialysis niya, pang ilang beses na niya yun. When I arrived at the hospital, 3 times na siya na revive. Ang sabi ko, Doc, tama na. Enough na. Nung after yung third resuscitation, I was in the ICU. Nandun lang ako sa labas kasi I couldn't bear to see him with so many tubes connected to him. I'll go out na, and then I broke down na. Nasabi mo ba lahat ng mga gusto mo sabihin ko? Oo naman. Nung una, I keep on thinking, fight, man, kaya mo yan. Do not give up. Pero nung baso ko, nakikita ko na parang nahirapan na nga siya. Sabi ko, sige na, kung pagod ka na. Lalo na nung last minute, pinalapit na ako niya. Wait. Sinabi ko sa kanya, sige, Mike, I'll be fine. I know God will not forsake me. Kung pagod ka na, that's not. Yeah, and I love you. Yun lang sinabi ko. I broke down. Tinanong sa mga doctors, kung maalisin yung ventilator, we'll wait pa for this ma-flatline siya. That's the time na closing the ventilator. Tapos after several minutes, nilapitan na ako ng doctor, flatline na.
Broadcasting Company at nakilala sa pangalang Big Mike at Baby Michael. Good morning. This is Baby Mike. Diba? Good morning. This is Big Mike. These are the cockatoos. They long to be close to you. Hello, hi, it's great to be back till 10 tonight. I hope you got stuck. It's Baby Michael, your favorite number with a lot of music and jumps to crack. Umextra pa sa pelikula. No, you'll never clap. We're Metro Manila's laughing stock. Fools we are, I guess it's a fact. To get you to laugh may not be yet from the Broadcasting Company. Sa radyo niya nakilala ang kanyang one and only true love, si Tita Baby. Siya at ilang kaklase na dumalaw dun sa stasyon na pinagtatrabaho. Tutugtugan ko siya ng kanta, Morning Girl. Ayun, naging magkaibigan kami. Kaibigan lang. Yung umpisa, walang romance. Iba nga yung crush ko nun, tsaka crush niya. 5 taon kami naging boyfriend-girlfriend bago kami nagpaksa. Matapat yung relasyon nila. Hindi bumigay sa interviews. Dati kanyang binabanggit sa mga kwento-kwento. Talaga. Alam ba ni... Minuto, alamay ka rin. Baby. Alam ba ni Tita Baby to? Nanonood si Tita Baby. Tita Baby, di ako Okay, sige. Si Tita Babes, ganyan. I'm sorry, tita, kung mali ako, pero I get the idea na alagang-alaga ka niya. Oh yeah. Spoiled nga ako sa kanya eh. Kaya ngayon hirap na hirap ako kasi nung nandiyan pa siya, lahat siya nag-aasikaso. Wala akong inaano. Sa mga pagbayad ng bill, pag-repair ng mga cars, house repair. Wala talaga. Ngayon, nabagsak na lahat sa akin. Kalaunan, pinamunuan niya ang Dizzy Double D. Ako po si Joel Reyes Bell. Andiyan na, Stevie Bud. My date is the biggest pain of my life. Sometimes he was a serious person. But sometimes, wala. Tama na, Arnold. Paulit-ulit ka na eh. Hindi ka na yung kinikilis. Mamaya sasabihin mo parang yung yan. Pipit ka, sama nyo. Wala lagi ng tuloy. Pipit ka ka mo eh. Parang kailangan ng Taong 1995, nung mula radyo, naispatan ko ang kanyang talent at energy level. Nagbabalik po tayo ngayon sa Super Radio DC Republic, pati na po sa #1 news channel sa Pilipinas, News TV. Kaya inirekomenda ko siya na mapunta sa telebisyon. Eksklusibong report, si Jessica Soho. Jessica, pasok! Nung araw, medyo puso yung laid back na pag-newscasting. Si Mike yung nag-introduce nung rapid newscasting. Yan ang mga mahihilig at nagsugunaw ng mga balita sa araw na ito na dapat lamang tunghayan sa tumitibay, pinagkakatiwalaan at walang tigil na lumalaganap na balitaan sa telebisyon. Si Mike yung talagang epitome ng Mr. News. Gusto niya ng balita. Ang natatandaan ko sa newsroom noon, pag nagkakagulo kami at nagtatakbuhan yung mga tao because mayroong breaking news na kailangan ihabol. Tuwan-tuwa siya, nakatawa siya dun sa gitna. Kasi he was so excited about the prospect na mayroong balitang i-break. Ganun niya kamahal yung milieu ng breaking news. 5 minutes to airtime. Nung hindi pa siya newscaster, bago pa lang siya, naglalakad yan sa gitna ng newsroom. Nag-i-English siya doon. As if nag-newscast siya. Na wala naman siyang kausap, siya na mag-isa. Si partner ko naging malaking inspirasyon dito sa broadcasting industry. Very big loss talaga siya sa GMA dahil parang embodied so many things that a journalist should be. He was always objective, he was always fierce, he was always fearless, even skills-wise, ang galing niya ng banter, ang galing niya sa English, ang galing niya sa Tagalog. Mabait siya eh. Wala akong natandaan nagalit sa po si Sir Mike. Hindi kami pinagalitan. That's weird. Si Mike ang original na sumbungan ng bayan, ang investigador. Sa lahat ng interviews niya, lagi niya sinasabi, ano ang pangarap mo para sa mga programa mo, particularly sa investigative. And he would always say, sana darating ang panahon na sa lipunan ito, hindi nakakailanganin ng mga programa nagsusulong na ipagtanggol yung naapi o kailangan pang manawagan para sa katarungan. Ang mga abusado at ang mga manloloko, huwag natin tatantanan. Yung public persona niya, kasi nga yung show niya, investigador ng bayan. Hindi ko kayo tatantanan. Yung mga ganyan siya, nakakatakot, di ba? Very far from the true Mike Enriquez. Paano? Very, very jolly, very talkative, very lahat na masaya
bakla. Palilok na ako. Kasi parang yung endearment namin. Ay bakla, alam dito. Okay, napakatingin na tayo. Pakendeng ka ba siya? Pag yun, pag tinawag niya ako ng gano'n, alam ko na parang, good to ako. Kahit pumalpak ko ngayon, tsare. So, sir, gayahin natin yung standing nyo. Lutusan ko siya. Kunwari mo tinuto ako kung alin talaga yung standing mo yung totoo. Game na game siya, yan. Makulit siyang anchor. Yan yung tipong, minsan may balita na merong music. Merong tugtog talaga yung nangyayari. Off lang siya, may video na nag-run. Bigla yung, gumagano-gano yan. Bigla nagda-drums yan sa set. Meron siyang kakempo yan talaga na natural sa kanya na ang nakakakita lang, syempre kami off cam. Ito lang pagkakataong kumain. Abanang po programa. Hindi, guto. Alam ko may pagkakumitero yan eh. Ako po si Michael Vickers, buong puso para sa Pilipino. Ito ang Chilean ay walang kiling-kilingan, walang pinuprotektahan. Yo! Dahil sa kakaiba niyang estilo, in-spoof din siya at ang isa sa kanyang mga naging impersonator, empleyado rin ng GMA, si Carlito Campos Jr. o mas kilala bilang si Mac Enriquez. Bago pa lang yung show ni Sir Mike Enriquez na investigador. Duty po ako noon eh. Tapos yung nag-intro si Sir Mike na ako, magandang gabi po. Yung ginaya ko po yun. Parang katuno ng boses ko. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganun ako ng ganun. Tapos ko sabi ko, parang okay yun. Pwede kong pampatawa sa mga kasama ko sa trabaho. Ngayong gabi masasaksihan nyo ang isang kakaibang adventure na ngayon nyo lang makikita sa tarang buhay nyo. Hindi ko rin nakalain na magiging on-cam talent ako. Napakalaking blessing. Kasi pagpagawa ako ng bahay sa probinsya ng misis ko dahil sa pag-impersonate ko kay Sir Mike. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Favorite niyang mali, pinag-aawayan namin ito. Hindi niya ako sinusundo sa'yo nang binabawalan ko siyang kumain ng mali. Hindi niya sinusundo yun. Kasi kaya siya nag-uubo. Excuse me po. Ayun, yes. Kasi kasi siya nakain ng mali. Alam mo ba dito na inimbestigahan ko pa kung sino nagsusupply sa kanya ng mga mali. Kasi ubo siya nag-ubo. Kasi siya aircon, baka may pabango. Then sabi sa akin, hindi kasi ma'am kain siya ng kain ng mali. Ano kasi ng mali? Suso. So sabi ko, pwede bang huwag na siya kumain? May mali. Sabi ko. And then later on, I discover may mga nag-focus din sa kanya ng mali. May supplier siya, makeup artist, si Manang Seni, si Pia Guanyo, Mga kaano niya, at cohort saka niya. si Cesar Apolinario, yung reporter namin dati. Marisa Tongkito. Kasi nakubo. Sabi daw niya, ilang beses ba ako pwedeng umupo? Papalagay ko yun sa kontrata ko. Oh my God. Kaya may excuse me po dahil sa mali. Kung saan galing yung bagong strain o uli. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Bakit daw Buma ang tawag namin sa kanya? Saan nanggaling daw yung Buma? Kasi yun din ang tawag sa kanya ng mga barkada. Aso to, Pangalan ata yun ng elephant. They used to please him na boom, boom. Ganon. Ay, naku naman. Uwi na. Hello, Papi. Bumamiki na dyan na. Daddy. Hindi biniyayaan ng anak sina Mike at Tita Babes. Ang itinuring nilang babies ang kanilang mga aso. He adored his dogs. Yung mga aso. Oh, yes. Especially the boom. May aso kayo, Buma pangalan. Oo, siya ng pangalan ko. Buma. Oo, Buma. Poodle yun, poodle. Poodle. And then may isa pa, di ba, tita? Oh, yeah. Ano Si breed naman? Mickey naman, Mickey. Mickey. Yung Mickey was his nickname when he was small. Yung mga aso niya, sinunod niya sa pangalan niya. Fondest memories. Pwede bang pa-share? Fondest memories pag nag-travel kami. Paano ba pag nagtatravel kayo, tita? How is Buma life? Ay, very generous. Sa bagay sa amin din madali yung Play. ng wallet. Oh, it's just